Number 10. Multong dikya sa dilim. Sa madilim na bahagi ng Monterey Bay, isang research team ang nakasaksi sa isa sa pinakabihirang nilalang sa kailaliman ng dagat, ang tinatawag na phantom jellyfish. Habang nagpapatrolya ang kanilang ROV o remotely operated vehicle, isang malakurtinang pulang anyo ang dahan-dahang lumitaw sa harap ng kamera. Kakaiba ang galaw nito. Tahimik, marahan, at halos parang lulto kung paano itong lumulutang sa gitna ng lubos ng kadiliman. Sa unang tingin, hindi agad ito nakilala ng mga siyentipiko dahil napakadalang lamang nitong makita sa totoong buhay. Mas naging kahanga-hanga ang engkwentrong ito nang matukoy nilang phantom jellyfish nga ang kanilang nakita. Isang nilalang na mula pa noong 1899 ay ilang beses pa lamang naitala sa kamera. Umaabot sa humigit kumulang 3.3 talampakan ng katawan nito, habang ang mga parang lasong galamay nito ay maaaring humaba ng hanggang 33 talampakan. Pinaniniwalaang kumakain ito ng plankton at maliliit na isda, ngunit hanggang ngayon, marami pa ring bagay ang hindi lubos na nauunawaan tungkol dito. Dahil sa pambihilang hitsura at sobrang dalang na paglitaw nito, hindi nakakapagtatakang tawagin natin itong isang multong dikya sa dilim. Number 9. Ahas ng malalim na dagat. Sa karagatan malapit sa Taiwan, isang grupo ng divers ang nakatagpo ng isang nilalang na agad nagpabago sa tahimik nilang pagsisid. Sa ilalim ng dagat, dahan-dahang lumitaw ang isang napakahaba at tila lasong katawan na gumagalaw ng parang higanting ahas sa kailaliman. Sa unang tingin, para itong nilalang mula sa alamat o lumang kwento ng mga mandaragat. Ang kakaibang haba at anyo nito ay talagang kayang magdulot ng takot at pagkamangha sa sino mang makakakita. Kalaunan, natukoy na ang nilalang ay isang oarfish, isa sa pinakabihira at pinakakamanghamanghang malalalim na isda sa mundo. Madalas din itong tawaging doomsday fish dahil sa mga paniniwala sa ilang baybaying lugar na lumalapit ito sa ibabaw bago ang lindol. Bagamat walang matibay na siyentipikong ebidensya para patunayan ang paniniwalang iyon, lalo lamang nitong pinadadagdag ang misteryo sa nilalang na ito. Ang kakaibang katawan, tahimik na paglutang at pambihirang paglitaw nito ang dahilan kung bakit ang ahas ng malalim na dagat ay isa sa mga pinaka-nakakalibot ngunit pinakakaakit-akit na nilalang sa ating listahan. Number 8. Kaiba-ibang anino sa kailaliman. Noong ika-20 ng Marso 2013, isang ROV na kumikilos sa malalim na bahagi ng Indian Ocean ang nakahagip ng isang nilalang na agad nagdulot ng pagkalito at kaba sa mga nakamasid. Nasa humigit kumulang 3,700 talampakan sa ilalim ng dagat ang camera nang makita nito ang isang kakaibang anyo na gumagalaw malapit sa sahig ng karagatan. Sa unang tingin, para itong isang alien-like figure, hindi karaniwang isda, hindi rin madaling maikumpara sa alinmang kilalang nilalang sa dagat. Ang paraan ng paglutang nito ay natural, ngunit habang papalapit ang ROV, tila nag-iba ang kilos at hugis nito dahil sa lakas ng thrusters ng sasakyan. Ang mas nakakapagtaka rito, wala pa ring malinaw na sagot kung ano nga ba talaga ang nilalang na iyon. May ilang naniniwalang isa lamang itong napakabihirang deep-sea creature na hindi pa lubos na napag-aaralan, habang ang iba naman ay iniisip na baka isa itong sinaunang organismo na ngayon lamang nasilayan ng malinaw. Dahil sa kakaibang galaw, hindi pamilyar na anyo at misteryosong presensya nito sa ilalim ng dagat, nabuo ang bansag na kakaibang anino sa kailaliman. Isa itong paalala na habang mas marami tayong natutuklasan tungkol sa karagatan, mas lalo rin nating napapatunayang napakarami pa tayong hindi alam tungkol sa buhay na nagkukubli sa pinakamalalim nitong bahagi. Number 7. Nawawalang libingan sa ilalim. Sa isang liblib na lugar sa Madagascar, may natuklasan ang mga scientifico na tila diretso mula sa isang sinaunang misteryo. Sa loob ng mga kuweba sa ilalim ng tubig, natagpuan nila ang isang napakalaking graveyard ng mga hayop na matagal nang wala sa mundo.
Hindi lang iilang buto ang naroon, kundi napakaraming halos buo pang kalansay na parang naiwan doon ng hindi ginalaw ng panahon. May mga labi ng giant lemurs, paniki, dagak at maging mga mandaragit. Lahat ay magkakatabing tila may iisang tahimik na kwento na matagal nang ibinaon ng kalikasan. Ang higit pang ikinagulat ng mga eksperto ay ang pambihirang kondisyon ng mga natagpuang fossil. Sa paleontology, karaniwan ng pira-piraso o watak-watak ang mga butong nahahanap, pero dito, maraming kalansay ang halos kumpleto at maayos pa ang pagkakalatag. May isa pang bungo na halos isang talampakan ng haba mula sa isang nilalang na matagal nang naglahok sa daigdig. Dahil sa dami, ayos at pambihirang pagkakapreserba ng mga labi, tinawag itong nawawalang libingan sa ilalim. Isa itong napakahalagang tuklas na hindi lang nakakapanghilabot, kundi nagbibigay rin ng bihirang bintana tungo sa sinaunang buhay na minsang namayani sa isang mundong ibang-iba sa alam natin ngayon. Number 6. Higanteng pating sa lalim. Sa karagatan malapit sa Guadalupe Island, Mexico, isang pambihirang engkwentro ang naitala ng mga diver nang lumitaw sa kanilang tabi ang isang napakalaking great white shark na kilala sa pangalang Deep Blue. Hindi ito ordinaryong pating. Tinatayang umaabot ito sa humigit kumulang 20 talampakan ng haba, dahilan para ituring itong isa sa pinakamalalaking great white sharks na naitala sa kamera. Habang marahang lumalangoy palapit sa mga diver, kitang-kita ang laki ng katawan nito at ang matatalas nitong ngipin, bagay na siguradong kayang magpatigil ng tibok ng puso ng sinuman sa ilalim ng dagat. Ngunit ang mas ikinagulat ng maraming eksperto ay hindi ang laki nito, kundi ang kakaibang pagiging kalmado nito sa presensya ng tao. Sa halip na umatake o magpakita ng agresibong kilos, tila payapa lamang itong umiikot sa paligid na para bang sinusuri rin ng mga diver na nasa harap niya. Pinaniniwalaan ding buntis si Deep Blue nang makulan ang sikat na footage na ito, kaya lalo pang naging mahalaga ang enkwentrong iyon sa pag-aaral ng great white sharks. Dahil sa pambihirang sukat, misteryosong kilos at napakalapit na pagharap nito sa tao, karapat-dapat lamang na mapasama ang higanteng pating sa lalim sa listahan ng mga pinakakamanghamanghang nilalang ng karagatan. Number 5. Salaming pugita sa dilim. Sa kailaliman ng Pacific Ocean, isang robotic camera ang nakahuli ng isang nilalang na halos hindi totoo sa unang tingin. Habang lumulutang ito sa madilim na tubig, tila kumikislap ang malambot nitong katawan sa ilalim ng ilaw ng robot. Ito ang tinatawag na glass octopus, isang napakabihirang uri ng pugita na halos transparent ang buong katawan. Dahil sa sobrang linaw ng katawan nito, makikita pa ang ilan sa mga panloob nitong bahagi, bagay na lalong nagpapadagdag sa kakaiba at halos malamultong anyo nito habang lumulutang sa gitna ng dilim. Mas lalo pang naging kapanapanabik ang nilalang na ito dahil napakadalang nitong makita. Unang natukoy ang species na ito noong 1918, ngunit hanggang ngayon nananatili pa rin itong isa sa pinakamaiilap na hayop sa dagat. Sa footage na nakuha malapit sa Sydney, Australia, kitang-kita kung paanong ang katawan nito ay kumikintab at tila nalalaho kasabay ng paggalaw nito sa tubig. Hindi man ito kasing bangis ng ibang nilalang sa malalim na dagat, ang kakaiba nitong disenyo at pambihirang pagiging halos invisible ang dahilan kung bakit tunay itong namumukod-tangi. Ang salaming pugita sa dilim ay patunay na hindi lahat ng nakakatakot sa kailaliman ay mabagsik. Minsan, sapat na ang sobrang kakaibang anyo para mabighani at mataranta ang sinuman na makita. Number 4. Sirena sa lambat. Isang ordinaryong araw lang sana ng pangingisda ang inaasahan ng isang grupo ng mga mangingisda. Pero biglang nagbago ang lahat nang simulan nilang hilahin pabalik ang kanilang mga lambat. Sa halip na karaniwang huli, isang kakaibang nilalang ang nakita nilang nakasabit at nakapulupot sa mga lubid. Ayon sa paglalarawan, ang anyo nito ay mistulang sirena.
May kahawig na porma ng tao, ngunit may nakapangingilabot na anyo na hindi madaling ipaliwanag. Dahil sa bigat nito, hirap ang mga tripulante na kontrolin ang bangka habang unti-unti nilang sinusubukang iangat ang nilalang mula sa tubig. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang mga larawan ng kakaibang huli at agad itong naging usap-usapan ng maraming tao. Ang dating simpleng paglalayag ay nauwi sa isang misteryong walang makapagbigay ng tiyak na paliwanag. May ilan ang naniwalang isa itong hindi kilalang species mula sa kailaliman, habang ang iba naman ay iniuugnay ito sa mga lumang alamat tungkol sa mga nilalang dagat. Dahil sa nakakagulat na pagkakahuli rito at sa sirena-like nitong hitsura, nabuo ang banseg na Sirena sa Lambat. Isa itong kwento na nagpapatunay na kahit sa mga pinakakaraniwang gawain sa dagat, maaaring biglang sumulpot na bagay na lampas sa normal na paliwanag. Number 3. Mitikong nilalang sa dagat. Sa isang malalim na bahagi ng karagatan, may naitalang footage ang mga diver ng isang nilalang na talagang nagpayanig sa imahinasyon ng mga nakapanood. Sa unang tingin, para itong direktang hinango mula sa sinaunang alamat, mistulang si Hippocampus, ang mitolohikal na nilalang na kalahating kabayo at kalahating nilalang dagat. Habang gumagalaw ito sa ilalim ng tubig, kapansin-pansin ang kakaibang hubog ng katawan nito at ang pambihirang presensya nito na hindi basta maihahambing sa mga karaniwang nilalang sa dagat. Dahil sa kakaiba nitong anyo, agad itong naging sentro ng mga haka-haka at palaisipan. Gayunman, nananatiling palaisipan kung ano nga ba talaga ang nakita sa video. Maaaring isa lamang itong hindi pa natutuklasang marine species, isang visual illusion na dulot ng anggulo at galaw ng tubig, o isang pambihirang nilalang na nagpaalala sa tao ng mga alamat na matagal nang ikinukwento. Dahil walang sapat na pag-aaral o malinaw na ebidensyang sumunod sa nasabing footage, lalong tumindi ang misteryo sa likod nito. Kaya naman ang mitikong nilalang sa dagat ay nananatiling isa sa pinakakapanapanabik na bahagi ng listahan. Isang kakaibang engkwentro na tila nagbubukas ng tanong kung may mga nilalang pa bang umiiral sa dagat na hindi pa kailanmang lubos na nauunawaan ng tao. Number 2. Tahimik na pain sa dilim. Sa pinakamadilim na bahagi ng karagatan, may isang mandaragit na hindi na kailangang humabol ng mabilis para mabuhay. Ito ang anglerfish, isang kakaibang nilalang na naninirahan sa matinding lalim kung saan walang kahit katitin na sikat ng araw. Sa halip na maghanap ng biktima sa malawak na karagatan, nananatili lamang itang halos hindi gumagalaw, tahimik na naghihintay sa tamang sandali. Ang pinakakakaiba rito ay ang nakausling pain sa harap ng bibig nito na kusang umiilaw sa dilim. Dahil dito, naaakit ang maliliit na isda at iba pang nilalang, hindi alam na papalapit na pala sila sa kanilang kamatayan. Kapag sapat na ang lapit ng biktima, mabilis na sumusugod ang anglerfish at sinasakmal ito sa isang iglap. Sa sobrang dilim ng tirahan nito, ang simpleng liwanag na iyon ang nagsisilbi nitong sandata. May humigit kumulang 170 uri ng anglerfish sa buong mundo at bagamat karamihan sa kanila ay maliliit lamang, nananatili silang kabilang sa mga pinakanakakatakot na nilalang sa kailaliman. Dahil sa tahimik nitong paghihintay at sa nakakapanlinlang nitong liwanag, bagay na bagay dito ang titulong Tahimik na Pain sa Dilim. Isa itong perpektong halimbawa na sa ilalim ng dagat, hindi kailangang maging napakalaki ng isang nilalang para maging tunay na nakakatakot. Number 1. Sinaunang gulugod sa lalim. Sa ilalim ng dagat, may isang engkwentro na agad nagpaisip sa mga tao kung may mga nilalang pa bang nananatiling nakatago sa kailaliman sa loob ng napakahabang panahon. Isang underwater worker na gumagamit ng kamera ang biglang nakakita ng isang napakalaking gulugod na nakahiga sa sahig ng karagatan. Sa unang tingin, inakala niyang baka bahagi lamang ito ng isang kilalang hayop sa dagat, ngunit habang mas sinusuri niya ito, malinaw na hindi pangkaraniwan ang sukat nito. Tinatayang halos 30 metro ang haba ng gulugod, isang sukat na lampas sa anumang karaniwang na itatalang nilalang sa modernong panahon. Mas naging misteryoso pa ang lahat nang subukan niya itong galawin at bigla na lamang itong nadurog na tila alikabok. Ibig sabihin, napakatagal na nitong naroon,
Ngunit ang hugis at haba nito ay hindi tumutugma sa mga kilalang species na pinag-aaralan ng mga eksperto. Kahit ang pinakamalalaking oarfish na naitatala ay hindi man lang lumalapit sa laki ng natagpuang iyon. Dahil dito, nabuo ang idea ng sinaunang gulugod sa lalim bilang isang nakakagulat na bakas ng naaaring nilalang na matagal nang naglaho o marahil ay hindi lubos na natutuklasan. Isa itong nakakakilabutang paalala na baka may mga bahagi pa ng kasaysayan ng dagat na nananatiling nakabaon. Naghihintay lamang na muling matagpuan.